Isang matinis na pag-atungal ng static ang unang pumunit sa katahimian. Biglaan. Marahas. Tila isang sigaw mula sa munting speaker ng baby monitor. Napatalon si Dr. Luna Bonifacio mula sa kanyang pagkakaupo. Ang tasa ng kapeng lumamig na ay halos matapon sa mga medical journals na nagkalat sa kanyang mesa. At pagkatapos ng static, isang boses. Malinaw, buo, hindi mahina o garalgal tulad ng isang taong nagsasalita habang natutulog. Ito ay isang tanong na binitiwan sa gitna ng dilim, matatag at may hinihintay na sagot. Nasaan ang bayad? Nanigas si Luna. Ang bawat hibla ng kalamnan sa kanyang katawan ay humigpit. Ang boses na iyon ang boses ng nanay niya. Mabilis ang kanyang pagkilos. Walang ingay na iniwan niya ang kanyang silya. Tinawid ang pasilyo patungo sa kwarto ng kanyang ina. Ang kwarto ng nanay niya ay ginawa niyang isang maliit na ospital. May IV stand sa gilid, isang bedside monitor na sumusukat sa heart rate at oxygen saturation niya, at isang logbook kung saan niya sinusulat ang bawat kilos, bawat salita, bawat pagtulog nito. Schizophrenia, late onset paranoia, temporal lobe epilepsy. Inisa-isa na niya ang lahat ng posibleng diagnosis. Bilang isang doktor, naniniwala siyang lahat ng bagay ay may siyentipikong paliwanag. Pero ang boses na iyon, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang tanging liwanag ay mula sa maliit na digital na orasan sa tabi ng kama. 3:17 a.m. Ang kanyang ina ay payapang nakahiga, nakatalikod sa kanya. Ang paghinga nito ay malalim at kalmado. Ang dibdib ay marahang tumataas baba kasabay ng mahinang beep ng monitor. Tila walang nangyari. Tila hindi nito binitiwan ang mga salitang nagpatindig ng lahat ng balahibo sa batok ni Luna. Isang anino ang gumalaw sa likod niya. Love. Napalingon si Luna. Ang kamay ay nasa dibdib. Si Mateo, ang kanyang kasamahan sa ospital, ang kanyang kasintahan, ay nakatayo roon. Bakas sa muka ang pag-aalala. Narinig mo ba yon? Bulong ni Luna. Umiling si Mateo, lumapit at marahang hinawakan ang braso niya. Ang alin? Ang static? Baka may nag-cross na signal. Nangyayari yan. Tumingin siya sa natutulog na ginang. She seems okay. Baka nananaginip lang. Hindi, Matt. It was too clear. She sat up, I think. Tinanong niya kung nasaan daw ang bayad. Hinaplos ni Mateo ang kanyang likod. Isang pamilyar na kilos na laging nagpapakalma sa kanya. Pero hindi ngayon. Auditory hallucination maybe. Luna, you're exhausted. Ilang linggo ka ng ganito. Tama si Mateo. Pagod na siya. Pero alam niya ang narinig niya. At may isa pa. Isang tunog na narinig niya kasabay ng boses. Isang tunog na hindi dapat naririnig sa isang subdivision sa Quezon City sa gitna ng kadiliman. Isang pamilyar na tunog mula sa kanyang pagkabata sa probinsya. Ang mahinang kinikiskis ng niyog sa kudkuran. Pero hindi niya iyon sinabi kay Mateo. Sasabihin lang nitong guni-guni niya lang ang lahat. Okay lang yan, love, sabi ulit ni Mateo. Bumalik ka na sa sala. Ako na muna ang magbabantay. Tumango si Luna. Pero hindi siya bumalik sa kanyang mga libro. Lumapit siya sa kama ng kanyang ina. Hinaplos niya ang manipis na buhok nito. Mga hiblang puti na dumami nitong mga nakaraang buwan. Ang dating masayahing mukha ay tila kinakain ng isang lungkot na hindi maintindihan ni Luna. Gagaling ka rin, Nay. Bulong niya.
Isang pangakong paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hahanapin ko ang lunas, I promise. Bumalik siya sa sala, pero hindi para magbasa. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop kung saan nakakonekta ang recording device na inilagay niya sa kwarto ng nanay niya. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang patunayan sa sarili na hindi siya nababaliw. Hi-play niya ang audio file mula sa mga huling minuto. Nandoon nga ang pag-atungal ng static. Malinaw na malinaw. At pagkatapos, ang boses. Nasaan ang bayad? Napahinga siya ng maluwag. Hindi siya nababaliw. Totoo ang narinig niya. Ngayon, may ebidensya na siya. Isang piraso ng puzzle. Isang sintomas na maaari niyang pag-aralan. Pero habang pinapakinggan niya ulit ang recording, isang malamig na takot ang biglang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Mas matindi kaysa kanina. Nandoon ang boses ng nanay niya. Malinaw, hindi maikakaila. Pero ang tunog ng kinikiskis na niyog, wala. Pinakinggan niya ulit. Mas nilakasan pa ang volume hanggang sa halos mabasag ang eardrums niya. Wala. Dahil sa recording, perpektong katahimikan lang ang naroon. Katahimikan. Ang daan papasok sa Barrio San Calvario ay hindi sementado. Bawat lubak ay isang paalala kung gaano na sila kalayo sa kabihasnan. Kung gaano na sila kalayo sa mga ospital na may kumpletong kagamitan at sa lohika ng siyensya na pareho nilang pinanghahawakan ni Mateo. Ang huling outpost ng modernong mundo ay ang arko na may kupas na pinturang nagsasabing Welcome to Burji, San Calvario. Pero ang pakiramdam ay hindi ito pagbati, kundi isang babala. Pagpasok ng kanilang sasakyan, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Hindi ito ang payapang katahimikan ng probinsya. Ito ay isang katahimikang mabigat, tila may nakadagang kung anong hindi nakikita sa buong paligid. Ang init ng araw ay nakakapaso, pero ang pakiramdam ay malamig. May mga taong nakaupo sa labas ng kanilang mga bahay na kawayan. Mga lalaking nag-aayos ng lambat, mga babaeng nagwawalis ng bakuran. Pero sa pagdaan ni Luna, lahat sila ay humihinto. Ang kanilang mga mata, sumusunod, walang ngiti, walang kaway, tanging mga matang mapanuri. At pagkatapos ay isang mabilis na pag-iwas ng tingin. Tila may nakita silang masamang pangitain, parang hindi tayo welcome dito. Basag ni Mateo sa katahimikan sa loob ng kotse. They're just not used to outsiders, sagot ni Luna. Pero kahit siya ay hindi kumbinsido sa sarili niyang mga salita. May naramdaman siyang kakaiba sa mga titig na iyon. Hindi lang pagtataka. May kasama itong takot. Ipinark nila ang sasakyan malapit sa isang maliit na kapilya. Sa di kalayuan, isang matandang babae ang nagwawalis ng mga tuyong dahon sa ilalim ng isang puno ng akasya. Payat na payat ito. Ang likod ay kubana sa katandaan at ang bawat walis niya sa lupa ay tila isang ritual. Lumapit si Luna. Magandang umaga po, Lola. Itatanong ko lang po sana kung saan dito ang bahay ni Mang Delphine. Huminto sa pagwawalis ang matanda. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay kulay abo at malalim. Tila nakikita ang kaluluwa ni Luna. Hindi ito sumagot. Sa halip, bumulong ito. Sapat lang para marinig nila. Ang dayo ay parang ulan. Hindi mo alam kung may dalang baha. At pagkatapos ay nagpatuloy ito sa pagwawalis. Tila hindi na sila umiiral.
Nagkatinginan na lang sina Luna at Mateo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanilang mga dibdib. "Okay, that was weird," sabi ni Mateo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Nagbabaka sakaling may ibang makausap. Nakakita sila ng isang maliit na sari-sari store. Para mabawasan ang tensyon, ngumiti si Mateo. "Bili muna tayo ng maiinom. Baka nauuhaw lang sila kaya mga wala sa mood." Pumasok sila sa munting tindahan. Bumili si Mateo ng 2 bote ng malamig na Royal True Orange. Inabot niya ang isa kay Luna. "Para maalala mo ang kabataan mo," biro niya. Ang paborito ng lahat. Isang saglit, sa gitna ng katahimikan at mga mapanuring mata sa labas, nagawa ni Luna na ngumiti. Ang pamilyar na lasa ng soft drinks ay isang munting piraso ng normalidad sa lugar na ito na parang wala sa ayos. At habang umiinom sila, naamoy niya ito. Isang pamilyar na amoy. Matamis pero nakakahilo. Ang amoy ng mga bulaklak ng kalachuchi. Napalingon si Luna, hinahanap kung saan nanggagaling ang halimuyak. Pero walang puno ng kalachuchi sa paligid. Tanging mga puno ng niyog at saging. Pero ang amoy, parang nanggagaling lang sa tabi niya. "May naaamoy ka?" tanong niya kay Mateo. Umiling si Mateo. "Wala naman, alikabok lang." Hindi na umimik si Luna. Alam niya ang amoy na iyon. Iyon ang amoy sa mga sementeryo tuwing undas. Sa huli, isang bata ang nagturo sa kanila ng daan. Itinuro ang isang bahay na medyo malayo sa iba, nakatago sa likod ng malalaking puno. Iyon daw ang bahay ni Mang Delfin, ang albularyo. Kumatok sila sa pintong gawa sa kawayan. Bumukas ito ng walang tunog. Isang lalaking nasa mga 60 anyos, may balbas na puti at mga matang puno ng kakaibang talino, ang humarap sa kanila. Si Mang Delfin. Tiningnan niya si Mateo. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Luna. At sa mga mata niya, walang bakas ng pagkagulat. Tila inaasahan na niya ang pagdating nila. "Dr. Luna Bonifacio," sabi ni Luna. Inilahad ang kamay. "Ito po si Dr. Mateo Reyes. Galing po kami sa Maynila. Nabalitaan po namin na kayo ay isang magaling na manggagamot." Hindi inabot ni Mang Delfin ang kanyang kamay. Nanatili itong nakatingin sa kanya, isang tingin na tumatagos. Tila binabasa ang kasaysayan ng kanyang pamilya, ang bigat ng kanyang problema. "Alam ko kung bakit ka narito, Hija," sabi ni Mang Delfin. Ang boses ay kalmado pero mabigat. "Narito ka para sa iyong ina." Natigilan si Luna. "Paano niyo po? May mga sakit na hindi nakikita sa libro," putol ni Mang Delfin sa kanya. "At may mga lunas na hindi nabibili sa botika. Kaya po ako narito," pilit ni Luna. "Gusto ko pong maintindihan. Ano man ang maitutulong ng siyensya at ano man ang maitutulong ninyo." Umiling si Mang Delfin, isang pag-iling na mabagal at pinal. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Luna at sa isang saglit, nakita ni Luna ang 100 taon ng mga lihim sa mga mata nito. "Wala akong magagawa para sa kanya." "Pero bakit po? Hindi niyo pa nga po siya nakikita." "Hindi ko na kailangang makita," sagot ng matanda, at sa pagkakataong ito, may bakas ng awa sa kanyang boses. Awa at takot. May mga pinto na hindi kayang isara ng gamot, Hija. At dahan-dahan, isinara nito ang pinto. Iniwan sina Luna at Mateo na nakatayo sa labas. Sa ilalim ng init ng araw, napapaligiran ng katahimikang mas maingay pa sa kahit anong sigaw.
Ang tanging naiwan sa isip ni Luna ay ang imahe ng isang lumang pinto na isinasara, isang pinto na gawa sa nabubulok na kahoy. Ang mga salita ni Mang Delphine ay parang multo na sumunod sa kanila pabalik sa Maynila. May mga pinto na hindi kayang isara ng gamot. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Luna. Isang hamon sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan, sa lahat ng kanyang pinag-aralan. Kaya't lalo niyang ibinaon ang sarili sa siyensya. Hindi siya susuko sa mga pamahiin at walang basehang takot. Kung may misteryo man dito, mahahanap niya ang sagot sa pamamagitan ng datos na ebidensya. Kinagabihan, nag-set up siya ng isang mas sensitibong kagamitan. Isang high-fidelity audio recorder na may 2 mikropono, kayang kunin kahit ang pinakamahinang tunog sa kwarto. Ito ang magiging mata at tainga niya. Bawat paghinga, bawat pag-ubo, bawat ungol, ire-record niya lahat. Si Mateo ay nasa tabi niya, tahimik na nagmamasid. Nakikita niya ang determinasyon sa mga mata ni Luna. Pero sa ilalim nito, nakikita rin niya ang nagsisimulang pagtubo ng takot. Gusto mo bang ako na muna? Alok niya. Matulog ka na, Luna. You need rest. Umiling si Luna. Hindi inaalis ang tingin sa laptop kung saan live na ipinapakita ang audio levels. Hindi. Kailangan kong malaman. Kailangan kong mahanap ang pattern. Ang mga sumunod na oras ay dumaan sa mabagal at nakakabinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-type ni Luna sa kanyang keyboard at ang regular na beep ng bedside monitor hanggang sa dumating ang oras. 3:15 a.m. Nagkatinginan sila ni Mateo. Humigpit ang hawak ni Luna sa mouse ng laptop. 3:16 a.m. Ang paghinga ng kanyang ina ay bumigat. 3:17 a.m. Isang ungol. At pagkatapos ay isang bulong, mas mahina kaysa sa nakaraang gabi. Isang pira-pirasong pangungusap. Hindi pa sapat. At yun na, bumalik sa normal ang paghinga nito. Did you hear that? Tanong ni Mateo. Oo, sagot ni Luna. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumikilos. Sinesave ang audio file. It's different from last night. More fragmented. Pakiramdam niya ay isa siyang detective na malapit nang malutas ang kaso. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Narinig niya ang katahimikan, ang beep ng monitor, at pagkatapos ang ungol at ang bulong ng kanyang ina. Hindi pa sapat. Eksakto tulad ng narinig nila kanina. Skim through niya ang natitirang bahagi ng recording. Puro katahimikan. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng pagkadismaya. Isang bahagi naman ang nakahinga ng maluwag. Pero nang babalikan na sana niya ang simula ng file, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang total duration ng recording. Nakatitig siya sa timer sa screen. Hindi ka panipaniwala. Nag-record siya ng eksaktong 5 minuto. Pero ang file ay may habang 5 minuto at 10 segundo. May 10 segundong dagdag. Mabilis niyang idiniretso ang cursor sa dulo ng audio wave. Sa dulo, kung saan dapat ay patag na linya na lang ng katahimikan, may isang maliit na spike, isang maliit na alon ng tunog. Kinakabahan, inilagay niya yan, ninipik niya ang gilagay ang kanyang headphones. Pinindot niya ulit ang play. Sa pagkakataong ito, malapit sa dulo ng file, narinig niya ang katahimikan at pagkatapos, sa huling 10 segundo, isang bulong, isang tunog na tuyo at garalgal, parang mga tuyong dahon na kinikiskis sa semento.
Hindi ito ang boses ng kanyang ina. Ito ay boses ng isang lalaki at ang pinakakakilakilabot sa lahat. Ang kalidad ng tunog ay perpekto. Tila ang kung sino mang bumulong ay idinikit ang kanyang bibig sa mismong mikropono. At ang sinabi nito ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Luna. Malapit na ang singilan. Napatanggal si Luna ng headphones. Napatayo. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. "Luna, anong nangyari?" tanong ni Mateo, puno ng pag-aalala. Hindi siya makapagsalita. Itinuro lang niya ang laptop. Kinuha ni Mateo ang headphones, umupo at pinakinggan ang file. Nakita ni Luna ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pag-aalala, naging pagkalito at pagkatapos ay purong pagkasindak. Bigla, sa gitna ng kanyang takot, isang alaala ang pumasok sa isip ni Luna. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap ang sa kanyang telepono. Hinanap ang isang folder na matagal na niyang hindi binubuksan. "Videos! Luna, what are you doing?" tanong ni Mateo. Ang boses ay nanginginig pa rin. Hindi sumagot si Luna. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nag-i-scroll siya pababa, pabalik sa nakaraan. At doon, nakita niya ito. Isang file na may pangalang Mama's 55th B-Day. Pinindot niya ang play. Ang screen ng telepono ay biglang napuno ng liwanag at kulay. Isang masayang sala, mga lobo, isang cake na may mga kandila. At sa gitna ng lahat, ang kanyang ina, malusog, masigla. Ang mga mata ay nagniningning habang kinakantahan siya ng Happy Birthday, at ang tawa niya, isang malutong, nakakahawang tawa na kayang punuin ang buong bahay. Pinanood ni Luna ang video at isang patak ng luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ito ang nanay niya. Ang babaeng nasa video ay ang kanyang ina. Ang babaeng nakahiga sa kabilang kwarto na bumubulong ng tungkol sa mga utang sa gitna ng gabi ay isang estranghero. Ang matamis na alaala ay biglang pinutol ng malamig na boses ni Mateo. "Luna, halika rito." Bumalik siya sa kasalukuyan. Ibinaba niya ang telepono. Nakaupo si Mateo sa harap ng laptop pero hindi na niya pinapakinggan ang audio. Nakatitig siya sa graphical representation ng sound wave. Tila isa siyang siruhano na tumitingin sa isang X-ray na may nakitang tumor. "I isolated the frequency of the whisper," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay naging clinical, isang mekanismo para itago ang kanyang takot. "I ran a spectral analysis." Itinuro niya ang isang bahagi ng screen. May mga linya at numero na hindi maintindihan ni Luna. Pero ang konklusyon ni Mateo ay malinaw pa sa sikat ng araw. "Look at this," sabi niya. Itinuturo ang isang mababang, halos patag na linya sa ilalim ng lahat ng iba pang frequency. It's a persistent low-frequency hum, an infrasound. "Infrasound? Like from earthquakes or volcanoes?" tanong ni Luna. Lumalapit. "Yes, it's sound below 20 Hz. Below the normal limit of human hearing, Kitin," paliwanag ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen. "But this one is different. Hindi ito galing sa paligid. Nakapaloob ito sa mismong boses." Tumingin si Mateo sa kanya at sa pagkakataong iyon, nawala ang lahat ng pagkukunwaring kalmado. Ang nakita ni Luna sa mga mata nito ay ang parehong takot na nararamdaman niya. "Luna," sabi niya sa nanginginig na tinig. "Walang human vocal cords na kayang gumawa ng ganitong frequency.
Isang malamig na hangin ang tila umihip sa loob ng kwarto. Yung siyentipikong ebidensyang hinahanap ni Luna ay nasa harap na niya. Pero hindi ito ang ebidensyang gusto niya. Hindi ito nagbigay ng kalinawan. Nagbigay ito ng isang katotohanang mas madilim at mas malalim kaysa sa anumang sakit na nabasa niya sa libro. Ang bumulong sa recording, ang naghihintay sa singilan, hindi tao. Walang salitaan sa loob ng sasakyan pabalik ng San Calvario. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa graba at ang paulit-ulit na salita sa isip ni Luna. Hindi tao. Hindi na ito masaki, ito isang biyahe ng pag-usisa. Isa itong desperadong pagtakbo pabalik sa nag-iisang tao na hindi tumingin sa kanya na parang nababaliw. Ang nag-iisang tao na tila may alam sa kung anumang bangungot ang unti-unting lumalamon sa kanyang pamilya. Hindi na sila kumatok. Sa sandaling huminto ang sasakyan, bumaba si Luna at halos takbuhin ang daan patungo sa bahay ni Mang Delfin. Si Mateo ay sumunod agad sa kanyang likuran. Mang Delfin, sigaw ni Luna. Ang kanyang mga kamao ay dumadagundong sa pintong kawayan. Kailangan ko kayong makausap. Please. Nang walang sumagot, itinulak niya ang pinto. Bumukas ito. Ang loob ng bahay ay madilim at amoy pinaghalong mga tuyong dahon ng sambong at bayabas. Si Mang Delfin ay nakaupo sa isang silyang tumba. Nakatalikod sa kanila, nakatingin sa isang bintanang bukas. Sa tabi niya ay isang malaki Luis Camupani. Lumang grandfather clock, gawa sa darkwood na tila isang kabaong na nakatayo. Tik, tok, tik, tok. Ang tunog ay mabagal at mabigat. Bawat segundo ay tila hinihila pababa ng isang nakakapagod na puwersa. Alam kong babalik ka, sabi ng matanda. Hindi pa rin lumilingon. Tama po, kayo, sabi ni Luna. Ang boses ay basag. Hindi ito sakit. May naririnig kami sa recording. Isang boses na hindi tao. Dahan-dahang humarap si Mang Delfin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang bagay na mas malalim. Pagod. Tila pagod na siyang dalhin ang bigat ng mga lihim na alam niya. Hindi talaga ito sakit, Hija. Sabi niya, ang sakit ay may lunas, may gamot. Ang nangyayari sa iyong ina ay isang proseso. Anong proseso? Tanong ni Mateo. Humakbang palapit. Tumingin si Mang Delfin sa sahig na kawayan. Ang iyong ina ay hindi nagkakasakit. Siya ay kinakain. Isang malamig na takot ang bumalot kay Luna. Mas matindi pa kaysa sa narinig niya sa recording. Ang salitang kinakain ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na bahay. Mas nakakatakot kaysa sa kahit anong medical term. Kinakain? Ng ano? Halos pabulong na tanong ni Luna. Ng isang alaala na may ngipin, sagot ng matanda. Isang utang na loob na hindi nabayaran ng dugo, kaya't kaluluwa ang sinisingil. Isang sumpa na ipinasa sa inyong angkan. Tik, tok, tik, tok. Ang tunog ng orasan ay tila lalong bumibigat. May paraan ba para pigilan ito? Desperadong tanong ni Luna. Sabihin niyo po, anong kailangan kong gawin? Huminga na ang malalim si Mang Delfin. Tumingin siya sa lumang orasan at pagkatapos ay kay Luna. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may oras, Hija. Ang pagtanim, ang pag-ani, ang pagsilang, ang pagkamatay, sabi niya. Ang prosesong ito, mayroon din itong itinakdang oras. Tik, tok, ang tunog ay tila bumagal pa. Bawat pagindayog ng pendulum ay isang paghila sa hininga
Kiya sa hininga ni Luna. 40 araw, sabi ni Mang Delphine. Ganoon katagal bago tuluyang makain ng isang kaluluwa at mapalitan. 40 araw mula sa unang beses na nagpakita ng malalang sintomas ang iyong ina. Nag-isip si Luna. Mabilis na kinakalkula ang mga araw, ang mga gabing walang tulog, ang mga pagbisita sa doktor. Ang gabi kung kailan nagsimula ang mga sigaw. Halos 1 buwan na ang nakalipas, sabi niya. Umiling si Mang Delphine. Mas eksakto, Hija, sabi niya, at ang kanyang boses ay naging isang malamig na hatol. Nasa ika-28 na kayo. Gumuho ang mundo ni Luna. 28 araw. 12 araw na lang ang natitira. Ang orasan sa gilid ay hindi na lang isang palamuti. Ito na ang tunog ng kanilang sentensya. Ang bawat tiktok ay isang araw na nawawala. Nang hihinang napasandal siya sa dingding, si Mateo ang sumalo sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang pag-asa na unti-unting namamatay sa mga mata ni Luna. Humarap si Mateo kay Mang Delphine. Ang kanyang takot ay napalitan ng determinasyon. Marahan niyang inilagay si Luna sa kanyang likuran, isang kilos ng pagprotekta. Sabihin niyo po kung anong kailangan naming gawin, sabi ni Mateo. Ang boses ay matatag. Kahit ano, tiningnan ni Mang Delphine ang dalawa. Nakita niya ang takot, ngunit nakita rin niya ang pagmamahal at tapang. Tumango siya ng marahan. May isang paraan, sabi niya. Isang mapanganib na paraan. Isang ritual na matagal nang kinatatakutan at halos kinalimutan na. Ano po iyon? Tanong ni Luna. Muling nagkaroon ng bahagyang pag-asa. Ang tawag dito ay ang pagtatawag ng tunay na pangalan. Ang pagtawag sa tunay na pangalan? Oo, sabi ni Mang Delphine. Ang kanyang mga mata ay nagbababala. Kailangan mong malaman ang tunay na pangalan ng espiritong naniningil at sa tamang oras, sa tamang paraan, kailangan mo itong tawagin para palayasin. Isang munting sinag ng pag-asa, isang pangalan. Iyon lang ang kailangan nilang hanapin. Pero dagdag ng matanda at ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakakakilabot na bulong. Dito nakasalalay ang panganib. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Luna. Dahil kung gagawin mo ang ritual at magkamali ka ng tawag, huminga siya ng malalim. Magkamali ka ng isang letra, kaluluwa ng buong pamilya mo ang kabayaran. 12 araw. Ang numerong iyon ay isang mabigat na tanikala na nakapulupot sa leeg ni Luna habang nagmamaneho sila pabalik sa Maynila. 12 araw para maghanap ng isang pangalan na marahil ay 100 taon nang nakabaon sa limot. Saan sila magsisimula? Ang kasaysayan ng kanilang pamilya ay hindi isang bagay na nakasulat sa mga libro. Ito ay nasa mga alaala, mga alaalang unti-unti nang binubura. May isang tao pa na posibleng may hawak ng susi, ang kanyang ama. Pagdating nila sa bahay, pagod at halos walang pag-asa. Iyon ang unang ginawa ni Luna. Kinuha niya ang kanyang laptop. Kailangan niyang makita ang mukha nito. Kailangan niyang makita kung may bakas ng takot, ng pag-aalala, ng kahit anong emosyon na magsasabing alam nito ang kanilang pinagdadaanan. Tatawagan ko si Papa, sabi niya kay Mateo. Umupo si Mateo sa tabi niya. Isang tahimik na presensya ng suporta. Nag-ring ang video call ng ilang beses bago ito sagutin. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen. Ang kanyang ama, nakangiti, nasa loob ng opisina nito sa kanilang bahay sa Maynila.
Luna anak, napatawag ka. Masayang bati nito. Masyadong masaya. Kamusta ang medical mission niyo dyan? Okay lang naman po ba? Sagot ni Luna. Pinipilit ngumiti. Medyo challenging. Ganyan talaga sa probinsya. Hey, namimiss ko na kayo ng mama mo. Kamusta na pala siya? Umiinom ba ng gamot sa tamang oras? Ang mga tanong ay tama. Ang mga salita ay pamilyar, pero mayroong mali. Isang kislap sa mga mata nito ang wala doon. Isang init sa boses nito ang kulang. Pa, may itatanong po sana ako tungkol sa pamilya natin. Simula ni Luna, dahan-dahan, tungkol sa mga ninuno natin sa San Calvario. Biglang tumawa ang kanyang ama. Isang tawang malakas at walang laman. Kasabay ng tawa niya, saglit na nag-glitch ang video. Ang kanyang nakangiting mukha ay naging isang mosaic ng mga pixel bago bumalik sa normal. Ano ka ba naman anak? Bakit mo naman biglang natanong yan? Kalimutan mo na ang mga lumang kwento. Ang importante ay ang ngayon, sabi nito. Iwinawasiwas ang kamay na para bang tinataboy ang isang langaw. Importante po ito pa. May kinalaman po ba tayo sa isang pamilya na may utang sa atin? O tayo ang may utang? Ang ngiti sa mukha ng kanyang ama ay hindi nagbago. Pero ang video ay muling nag-glitch. Mas matagal sa pagkakataong ito. Tila isang maskara na nahuhulog at muling isinusuot. Utang? Wala tayong utang kahit kanino. Mga Bonifacio tayo, Luna. We build, we don't owe. Pinutol na nito ang usapan. Ibinaling sa mga walang kwentang bagay. Ang panahon, ang traffic, ang bagong kapitbahay. Nakipagsabayan si Luna, pero ang kanyang isip ay lumilipad na. Umiiwas ito. May itinatago ito. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Luna sa kanyang upuan. Mas lalo lang nalito at natakot. He's hiding something. Bulong niya. Tumayo si Mateo at kinuha ang isang lumang lata ng biskwit mula sa isang estante. Ang paboritong MY Sun Butter Cookies ng nanay niya. Binuksan niya ito at inabot kay Luna. Kumain ka muna, sabi niya. We'll figure this out. Hindi tayo titigil. Kumuha si Luna ng isang piraso. Ang pamilyar na alat at tamis ay isang munting paalala ng mga panahong simple lang ang lahat. Noong ang pinakamalaking problema niya ay kung paano uubusin ang pasalubong ng kanyang ina. Habang ngumunguya, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang naka-frame na litrato sa dingding. Ang paboritong family picture ng kanyang ina. Kinunan ito sa labas ng kanilang lumang bahay sa San Calvario. Maraming taon na ang nakalipas. Tumayo siya at lumapit dito. Sa litrato, bata pa siya, nakangiti at walang muwang. Nasa tabi niya ang kanyang ina, masaya at malusog. At sa likod nilang dalawa, nakatayo ang kanyang ama. Ang mga kamay ay protektadong nakapatong sa kanilang mga balikat. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya, isang maaraw na araw. Ang sikat ng araw ay nanggagaling mula sa kanang bahagi ng litrato, kaya't ang kanilang mga anino ay malinaw na humahaba sa kanilang kaliwa. Ang anino niya, ang anino ng kanyang ina. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang detalyeng mali. Isang detalyeng imposible. Isang detalyeng nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang anino ng kanyang ama. Habang ang anino nilang mag-ina ay nasa kaliwa, ang anino ng kanyang ama ay nasa kanan. Nakaturo ito sa direksyong salungat sa lahat. Isang pisikal na imposibilidad,
Isang paglabag sa batas ng liwanag at ng realidad. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Humigpit ang kapit niya sa litrato, sapat para mayupi ang gilid nito. Ang lalaking nasa litrato, ang lalaking kausap niya kanina lang sa video call. Ang anino nito ay iba. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Isang linya lang ng mga salita. Isang mensaheng tila nabasa ang mismong iniisip niya. Ang mismong takot na isinisilang sa kanyang dibdib. Huwag kang magtiwala sa boses na kilala mo. Binitiwan ni Luna ang telepono. Nagkalabog ito sa sahig, ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin sa litrato, sa nakangiting mukha ng kanyang ama at sa anino nitong sinungaling. At sa kanyang isip, umalingaw-ngaw ang masayang boses nito mula sa video call. Isang boses na ngayon ay tunog ng isang. Ang litrato ay isang mabigat na piraso ng katotohanan sa nanginginig na kamay ni Luna. Ang aninong sinungaling. Ang text message na tila galing sa hangin. Ang malamig at walang lamang boses sa kabilang linya. Pinagdugtong-dugtong niya ang lahat. At ang nabuong larawan ay isang bangungot. Ang tatay niya, ang lalaking nagpalaki sa kanya, ay wala na. At ang kung anumang pumalit sa kanya ay nakakausap niya. Nakikita siya at alam na alam ang bawat kilos nila. Matt, bulong ni Luna. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang tatay ko, matagal na siyang wala. Tiningnan ni Mateo ang litrato. Nakita niya ang aninong baluktot. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Luna. At sa isang saglit, ang buong bahay na dapat ay kanilang santuwaryo ay naging isang kulungan. Ang kaaway ay hindi lang nasa probinsya. Ang kaaway ay may susi sa kanilang bahay. Paano natin hahanapin ang pangalan? Tanong ni Mateo. Sinusubukang ibalik ang kanilang focus. Hindi natin siya pwedeng tanungin. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Luna. Isang alaala na dala ng desperasyon. Ang sabi sa text, huwag kang magtiwala sa boses na kilala mo. Paano naman ang mga boses na hindi na niya naririnig? Ang mga boses mula sa nakaraan? Si Lola, sabi ni Luna. Ang nanay ni Mama. Nasa kanya ang lahat ng kwento. Pumanaw na ang kanyang lola, 5 taon na ang nakalipas. Pero may naiwan ito. Isang lumang baul na puno ng mga gamit nito mula sa San Calvario. Iyon ang tanging koneksyon nila sa nakaraan. Mabilis silang kumilos. Ang baul ay nakatago sa ilalim ng kama ng kanyang ina. Mabigat ito, gawa sa kahoy na nara at amoy naphthalene balls at lumang panahon. Habang binubuhat nila ito palabas, ang natutulog niyang ina ay bahagyang gumalaw. Isang mahinang ungol ang kumawala sa mga labi nito. Tila nararamdaman ng kanyang katawan ang paghahalungkat nila sa nakaraan. Nang buksan nila ang baul, isang amoy ng alikabok at tuyong bulaklak ang sumalubong sa kanila. Mga lumang bestida, mga rosaryo, at mga itim at puting litrato. Hinahalungkat nila ang mga ito, naghahanap ng kahit anong pahiwatig. Wala dito, Luna, sabi ni Mateo. Pagod, pero hindi sumuko si Luna. May naalala siyang sinabi ng lola niya noon. Ang mga tunay na yaman, Hija, ay nakatago sa ilalim ng iyong mga paa. Sinundan niya ang kanyang kutob. Hinaplos niya ang ilalim ng baul. At doon, naramdaman niya ito. Isang maliit na uka. Isang tabla na medyo nakaangat. Ginamit niya ang kanyang mga kuko
para sungkitin ito. Isang maliit na puwersa at bumukas ang isang sikretong kompartimento. At sa loob, nakabalot sa isang piraso ng sutla na kulay krema ay isang maliit na kwaderno. Ang balat nito ay gawa sa kupas na leather at ang mga pahina ay naninilaw na sa katandaan. Ang diary ng kanyang lola. Nanginginig ang mga kamay ni Luna habang binubuksan niya ito. Ang sulat ay maganda at formal, gamit ang eleganteng cursive ng nakaraang henerasyon. Binuksan na nila ito sa mga unang pahina. Mga kwento tungkol sa pag-aani, sa pista ng baryo, sa panahon ng hapon. "Dalian natin," sabi ni Mateo. Sulyap ng sulyap sa pintuan ng kwarto. Nagpatuloy sa paglipat ng pahina si Luna. Ang marupok na papel ay lumilikha ng isang tuyo at malutong na tunog sa katahimikan ng gabi. At pagkatapos, huminto siya sa isang entry na may petsang mahigit 60 taon na ang nakalipas. Ang tinta ay medyo kumalat, na para bang isinulat ito ng nagmamadali o may mga luhang pumatak dito. Binasa niya ito ng malakas. Ang kanyang boses ay isang bulong, ikasi de base ng Marso. Isang trahedya ang naganap ngayon. Ang aming alitan sa lupa ng mga De La Cruz ay umabot sa kanyang madugong wakas. Nagpatuloy siya sa pagbasa. Ang diary ay isinalaysay ang isang away sa isang kapirasong lupang mayaman sa mga puno ng niyog. Ang kanilang pamilya, ang mga Bonifacio, ay iginigiit na sa kanila ang lupa. Ganoon din ang mga De La Cruz. Isang araw, sa gitna ng isang mainit na pagtatalo sa bukid, nagkaroon ng tulakan. Ang nag-iisang anak na dalaga ng mga De La Cruz, isang dalagita pa lamang, ay natumba. Ang kanyang ulo ay tumama sa isang malaking bato. Hindi na siya nagising. "It was an accident," bulong ni Mateo. "Hindi ayon sa kanila," sagot ni Luna at nagpatuloy sa pagbasa. "Tinawag nila kaming mga mamamatay tao sa burol ng kanilang anak. Sa harap ng buong baryo, isinigaw ng ina ng dalaga ang isang sumpa. Hindi ko malilimutan ang kanyang mga salita habang buhay." Huminga ng malalim si Luna bago basahin ang mga sumunod na salita. "Kinuha ninyo ang aming nag-iisang anak na babae. Darating ang araw, sisingilin namin ang utang na iyan ng isa ring anak na babae. Utang na dugo. Isang anak para sa isang anak. Ito na. Ito ang pinagmulan ng lahat. Ang dahilan kung bakit ang kanyang ina ang pinahihirapan. Kailangan nating malaman ang pangalan ng babae," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay apurahan. "Luna, basahin mo pa." Nagmamadaling inilipat ni Luna ang mga sumunod na pahina. Mga entry tungkol sa takot, sa mga aninong nakikita ng lola niya sa gabi, sa pakiramdam na laging may nagmamasid. At pagkatapos, isang entry na nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. "Mahal kong anak," basa ni Luna. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang pagmamahal sa bawat salita. Isang pagmamahal na tumawid sa mga dekada. "Isinusulat ko ito para sa iyo. Kung sakaling may mangyari sa akin, kailangan mong malaman ang pangalan na dapat katakutan. Ang pangalan na bumubulong sa hangin. Ang pangalan niya ay..." Inilipat ni Luna ang pahina, pero wala. Ang sumunod na pahina ay punit. Hindi lang basta punit. Ito ay sinadyang punitin. Ang natira lang ay isang maliit na piraso sa may tahi ng libro. Isang maliit na trianggulo ng papel. "Hindi," bulong ni Luna. Hinaplos niya ang gilid ng punit na pahina. Umaasang may mahahanap pa.
At doon, sa pinakadulong sulok ng natirang papel, sa tabi ng marahas na punit, may isang bakas ng tinta. Isang bakas na halos hindi na makita, kumalat at nanuyo. Hindi isang buong salita, ni hindi isang buong letra. Dalawang magkadikit na kurba lamang, mukhang A at Mem. Ang dalawang letrang iyon ay isang insulto, isang pangungutya sa kanilang desperadong paghahanap. Ang pinakamalaking pag-asa nila ay naging isang punit na pahina, isang patay na dulo. Bumalik sila sa San Calvario kinabukasan, dala ang bigat ng kabiguan at ang papalapit na taning ng panahon. Wala na silang ibang mapupuntahan, wala nang ibang makakausap maliban sa isang tao. Natagpuan nila si Aling Nena sa parehong lugar, sa ilalim ng parehong puno ng akasya, gamit ang parehong walis tingting. Ang tunog ng mga tingting na humahagod sa tuyong lupa ay isang pamilyar na ritmo, isang pulso sa katahimikan ng baryo. Aling Nena, tawag ni Luna. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng paggalang. Hindi lumingon ang matanda. Nagpatuloy lang ito sa pagwawalis. Lumapit si Luna. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagtanong. Naglabas siya ng isang bagay mula sa kanyang bulsa, ang maliit at punit na pahina mula sa diary ng kanyang lola. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng isang tumpok ng mga dahon. Huminto ang pagwawalis. Dahan-dahan, ibinaba ni Aling Nena ang kanyang walis. Umupo ito sa isang malaking ugat ng puno. Tiningnan nito ang piraso ng papel. At pagkatapos ay tumingala ito kay Luna. At sa isang saglit, Ajiya kuya de andiabaman ma, ang ulap sa kanyang mga mata ay nawala. Ang lumitaw ay isang kislap ng kalinawan, isang matalas na pag-unawa na nakakakilabot. Ang sumpa, bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay hindi nagaralgal, kundi matatag. Nahanap mo ang simula, pero hindi po namin mahanap ang pangalan, sabi ni Luna, umupo sa lupa sa harap ng matanda. Kulang na po kami sa oras. Umiling si Aling Nena. Ang pangalan ay ang dulo. Hindi nyo mahahahanap ang dulo kung hindi nyo nauunawaan ang daan, sabi nito. Ang mga kasabihan na naririnig mo sa akin, hindi iyon mga palamuti lang, Hija. Iyon ang mga batas. Mga batas? Oo, sabi ni Aling Nena, at sa ilalim ng puno ng akasya, sa gitna ng init ng araw, nagsimula siyang magturo. Sinasabi nilang ang aswang ay hindi pumapasok sa bahay na hindi inaanyayahan. Totoo iyon. Pero ang pamilya, ang dugo, ay isang permanenteng imbitasyon. Kaya't nagawa nitong angkinin ang iyong ama. Pero ang iyong ina, dahil sa kanyang kalagayan, ang kanyang espiritu ay naglalagay ng harang, isang bakod, kaya't hindi ito makapasok ng tuluyan. Kinakain niya ito, paunti-unti, mula sa labas. Napatingin si Luna kay Mateo. Ang paliwanag ay hindi siyentipiko, pero mayroon itong sariling nakakatakot na lohika. Ang asin at bawang. Nagpatuloy si Aling Nena. Hindi ito natatakot sa mga yan dahil sa amoy o lasa. Natatakot ito dahil ang mga yan ay sagisag ng lupa, mga bagay na malinis at dalisay. Ang sumpa ay isang karumihan. Ang asin ay panlinis. Hindi nito kayang hawakan ang kadalisayan. At pagkatapos, tumingin si Aling Nena ng diretso sa mga mata ni Luna. At ang pinakamahalaga sa lahat, bulong nito, kung saan ito kumakain. Saan po? Sa kalungkutan,
sa kawalan ng pag-asa, sa takot, sabi ng matanda. Kapag natatakot ka, bumubuka ang iyong kaluluwa. At sa bawat pagbuka, kumukuha ito ng isang piraso. Iyan ang dahilan kung bakit ito nagpapakita sa iyo ng mga bagay na katatakutan mo. Pinapakain mo ito nang hindi mo namamalayan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Luna na parang sampal. Ang bawat gabi ng takot, bawat sandali ng pagdududa, lahat ng iyon ay nagpapalakas sa kalaban. Nakita ni Aling Nena ang pagbabago sa mukha ni Luna. Dinuot ng kanyang kulubot na kamay ang isang maliit na bulsa sa kanyang bestida at may kinuha mula roon. Isang maliit na supot na gawa sa puting tela, tinalian ng pulang sinulid. Inabot niya ito kay Luna. Ano po ito? Asin, sabi ng matanda. Pero hindi lang ito asin. Isipin mo na lang na ito ang iyong pananampalataya na nahahawakan mo. Hinawakan ni Luna ang maliit na supot. Magaspang ito at mainit sa kanyang palad. Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Luna na may hawak sa asin. Ang kanyang kapit ay mahigpit at puno ng puwersa. Pananampalataya, Hidya. Iyan ang asin na hindi niya kayang tikman. Tumayo na si Luna kasama si Mateo. Mayroon na silang mga sandata. Mayroon na silang pag-asa, hindi pa tapos ang laban. Salamat po, Lola, sabi ni Luna mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagsimula na silang maglakad palayo, pabalik sa kotse. Ang isip ay puno ng mga bagong kaalaman at estratehiya. Habang papalayo sila, narinig nila ang boses ni Aling Nena sa kanilang likuran. Hindi na ito isang turo. Ito ay bumalik sa pagiging isang bulong, isang sikretong ipinapadala ng hangin. Hanapin mo ang puno ng balete. Huminto sila at lumingon. Si Aling Nena ay nakatalikod na ulit, nagwawalis na parabang wala silang pinag-usapan. Doon isinulat ang pangalan niya at pagkatapos ay wala na. Ang tanging naririnig na lang nila ay ang tunog ng walis tingting at ang ugong ng hangin na umiihip sa mga dahon ng isang malaki at matandang puno sa di kalayuan. Hanapin mo ang puno ng balete. Ang mga salitang iyon ni Aling Nena ang naging kanilang bagong kompas. Ngunit ang San Calvario ay napapaligiran ng mga gubat at malalaking puno. Aling puno ng balete? Si Mateo, na laging kumakapit sa lohika, ang nakahanap ng kasagutan. Nag-research siya gamit ang kanyang telepono, hinahanap ang mga lumang mapa at talaan ng lugar. At doon niya natagpuan ang pinakamalaki at pinakamatandang puno ng balete sa buong rehiyon ay hindi nakatayo sa isang ordinaryong gubat. Nakatayo ito sa bakuran ng isang abandonadong gusali. Ang dating San Lazaro Mental Health Facility, isang ospital para sa mga baliw. Ang lugar kung saan dating nagtrabaho ang kanyang lola. Ang gusali ay isang butong kalansay sa gitna ng isang masukal na lupain. Ang mga bintana ay mga blangkong matang nakatitig sa kawalan. Ang pintura ay matagal nang natuklap. Inilalantad ang kulay abong semento na tila balat ng isang patay na hayop. Sigurado ka ba ritong dumaan si Lola? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan at takot. Oo, sagot ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang partikular na pakpak ng gusali. Sa Ward C doon daw dinadala ang mga kasong malala na. Pumasok sila sa pamamagitan ng isang butas sa bakod.
Ang bawat hakbang ay isang paglabag, hindi lang sa batas, kundi sa isang sagradong katahimikan. Ang amoy ng nabubulok na kahoy at basang lupa ay humalo sa hangin. Ang tanging tunog ay ang kanilang mga yabag na umuulit sa mga walang laman na pasilyo. Ang kanilang mga cellphone flashlight ay gumuhit ng nanginginig na mga bilog ng liwanag sa dilim. Mga kalawanging kama, mga sirang medical equipment, at mga aninong sumasayaw sa bawat galaw nila. Sa isang pasilyo, isang tunog ang pumukaw sa kanilang pansin. Plak, 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 ang mahina at ritmikong patak ng tubig mula sa kisame. Bawat patak ay isang suntok sa katahimikan, isang nakakabaliw na metronome sa kanilang paglalakbay. Sa wakas, narating nila ang isang bakal na pinto na may kalawanging plakang nakasabit. Ward, tinulak ni Mateo ang pinto. Isang matinis na langit-ngit ang kumaskas sa kanilang mga tainga. Ang hangin sa loob ay mas malamig, mas mabigat. Ito ang dulo ng linya, ang lugar kung saan nawawalan ng pag-asa. Habang naglalakad sila sa pasilyo ng Ward C, itinutok ni Mateo ang kanyang ilaw sa isa sa mga dingding. May isang guhit kamay doon, gawa ng isang bata. Isang stick figure ng isang pamilya na may malaking ngiti at isang bahani di tinasay babaniti yata, isang bahay na may araw sa itaas, isang munting bakas ng inosenteng buhay sa isang lugar ng pagdurusa. Dito, bulong ni Luna, ang records room. Ang silid ay isang libingan ng mga papel. Ang mga file cabinet ay nakabukas at kalawangin. Ang mga folder ay nagkalat sa sahig, nababasa ng tumutulong tubig mula sa butas na bubong. Nagsimula silang maghalungkat, ang kanilang mga daliri ay nagiging itim sa alikabok at amag. Oras ang lumipas. Ang araw sa labas ay nagsimula ng bumaba. Wala, Luna. Kailangan na nating umalis dito, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay pagod. Sandali na lang, pakiusap ni Luna. At pagkatapos nakita niya ito, isang pamilyar na pirma sa isang lumang folder. Ang magandang cursive ng kanyang lola. Kinuha niya ang folder. Ang pangalan ng pasyente ay nabura na dunggog-babura ng tubig. Pero ang petsa, 50 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat niya ang mga pahina. Ang mga sintomas na nakasulat, matinding paranoia, pagsigaw tuwing gabi sa parehong oras, bandang 3:15 a.m. Paulit-ulit na binabanggit ang isang bayarin o utang, parehong-pareho. Bawat salita ay isang salamin ng nangyayari sa kanyang ina. Napasandal siya sa pader, halos hindi makahinga. Ang sumpang ito, hindi ito ang unang beses na umatake. Inilipat niya sa huling pahina, ang doctor's notes. Isang maikling talata na isinulat ng kanyang lola. At sa dulo nito, isang pangungusap ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puo. Pasyente ay laging binabanggit ang pangalang Amaris. Sabi niya, ito raw ang maniningil. Amaris, nahanap niya ang pangalan. Matt, sigaw niya, isang halo ng tagumpay at takot. Nahanap ko na. Ang pangalan niya ay Amaris. Tumakbo si Mateo palapit sa kanya. Tiningnan niya ang papel. At sa isang sandali, sa gitnaan ng madilim at abandonadong ospital, nakaramdam sila ng pag-asa. Habang nakatingin sila sa pangalan, isang bagay sa gilid ng kanilang paningin ang gumalaw. Isang lumang wheelchair sa dulo ng pasilyo. Umikot ang gulong nito ng bahagya.
Mga ilang pulgada lang. Walang hangin, walang lindol. Gumalaw lang ito. Nagkatinginan sila ng lalaki ang mga mata. At pagkatapos, blag. Isang malakas na kalabog. Ang umaling-awngaw sa buong gusali. Ang bakal na pinto ng wards ay bumagsak at nagsara. Sinubukan nilang buksan. Nakalak. Hindi. Higit pa sa lock. Tila may humaharang sa kabilang panig. Natigil sila, nakulong, at sa katahimikan na sumunod sa pagbagsak ng pinto. Isang bagong tunog ang nagsimulang marinig mula sa kadiliman sa kabilang dulo ng pasilyo. Hindi ito mga yabag. Hindi ito isang ungol. Ito ay ang tunog ng isang bagay na mabigat na dahan-dahang kinakaladkad sa sahig, papalapit sa kanila. Ang tunog ng kinakaladkad ay papalapit, mabagal, walang awa. Puso nila ay dumadagundong sa kanilang mga dibdib, mas malakas pa sa pagbagsak ng pinto. Walang daan pabalik. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, isang bagay na mainit sa kanyang palad ang nagpaalala kay Luna, ang maliit na supot ng asin mula kay Aling Nena. Pananampalataya, Hidya. Mat, ang bintana. Sigaw niya, itinuturo ang isang maliit at mataas na bintana sa dulo ng pasilyo. Ang salamin nito ay matagal ng basag. Habang si Mateo ay tumatakbo para maghanap ng maitutulak para makaakyat sila, humarap si Luna sa kadiliman kung saan nanggagaling ang tunog. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang supot. Nang walang pag-aalinlangan, iwinisik niya ang asin sa sahig. Gumuhit ng isang linya sa pagitan nila at ng paparating na kadiliman. Sa sandaling tumama ang asin sa semento, isang matinis na sigaw ang pumunit sa hangin. Isang sigaw na hindi galing sa lalamunan ng tao, kundi sa mismong mga pader ng ospital. Ang tunog ng kinakaladkad ay biglang huminto. Hindi ito umatras. Naghihintay lang ito. Iyon na ang pagkakataon nila. Mabilis silang umakyat sa isang kalawanging file cabinet na itinulak ni Mateo. Isa-isa, dumaan sila sa butas ng bintana. Ang mga bubog ay kumaskas sa kanilang mga damit. Tumalon sila palabas. Ang kanilang pagbagsak sa malambot at maputik na lupa sa labas ay ang pinakamagandang pakiramdam sa buong buhay nila. Hindi na sila lumingon. Tumakbo sila. Nang makarating sila sa may sasakyan, hingal na hingal at nanginginig, isang anino ang lumabas mula sa likod ng isang puno. Si Mang Delphine. Hindi siya nagulat. Naghihintay siya. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na gasera. "Nahanap niyo ang pangalan," sabi niya. Hindi ito tanong. Ngayon, kailangan niyo itong kumpirmahin at kailangan niyo ng armas. Paano? Paano niyo nalaman? Tanong ni Mateo. Ang espiritu ay nag-iingay kapag ang kanyang lihim ay nabubunyag. Sagot ng matanda. "Hali kayo. Kailangan nating magmadali bago pa ito muling lumakas." Sinundan nila si Mang Delphine. Hindi na pabalik sa baryo, kundi papasok sa isang makitid na landas sa gilid ng gubat. Dinala sila ng matanda sa isang maliit na espasyo sa gitna ng mga puno. At doon, nakatayo ito. Ang puno ng balete. Hindi ito isang ordinaryong puno. Ito ay isang katedral ng kahoy at dahon. Ang katawan nito ay napakalaki at ang mga ugat ay tila mga higanteng ahas na gumagapang palabas mula sa lupa, bumabalik at pumupulupot sa sarili nitong katawan.
lumilikha ng isang labirinto ng mga arko at butas. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang katahimikan. Sa labas ng espasyong ito, naririnig pa nila ang huni ng mga kuliglig at ibon sa gabi. Pero sa sandaling tumapak sila malapit sa puno, lahat ng tunog ay namatay. Isang katahimikang mabigat at hindi natural. Tila pati ang hangin ay takot gumawa ng ingay. Nandito siya, bulong ni Mang Delfin. Ang puno ang kanyang lagusan. Ang kanyang alaala ay nakatatak dito. Ibinigay niya ang gasera kay Mateo. Ikaw ang magbabantay. Huwag mong hahayaang mamatay ang apoy. Ang liwanag ang iyong panangga. Pagkatapos ay humarap siya kay Luna. Hiha, kailangan mong pumasok sa mga ugat na iyan. Hanapin mo ang isang sanga na may marka. Ang pangalan ay hindi isinulat ng tao, kundi ng panahon. Doon mo ito mahahanap, ang sangang iyon. Iyon ang magiging patalim mo sa ritual. Tumingin si Luna sa nakakatakot na mga ugat. Tila ito isang bunganga na handang lumamon sa kanya. Bago siya humakbang, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi siya nagdasal sa Diyos. Nagdasal siya sa kanyang ina. Nay, bigyan niyo po ako ng lakas. Para po ito sa inyo. Huminga siya ng malalim at pumasok. Ang loob ng mga ugat ay isang ibang mundo. Madilim, masikip at amoy lupang nabubulok. Hinahaplos ng kanyang mga kamay ang bawat sanga. Bawat ibabaw ng kahoy, naghahanap ng kahit anong kakaiba. Ang tanging liwanag niya ay ang sinag ng buwan na sumisilip sa mga siwang ng mga dahon sa itaas. Ilang minuto ang lumipas na tila isang kawalang hanggan. At pagkatapos, sa likod ng isang makapal na kumpol ng mga baging, naramdaman niya ito, isang bahagi ng kahoy na hindi magaspang. Makinis ito, tila hinulma. Hinawi niya ang mga baging. Ginamit niya ang ilaw mula sa kanyang telepono. At doon, nakita niya ito. Ang mga letra ay hindi inukit ng malalim. Tila mga peklat ito sa balat ng puno. Luma, natural, at malinaw na nababasa. Amaris. Isang alon ng ginhawa ang bumuhos sa kanya. Totoo nga. Ito na. Buong lakas niyang hinila ang sanga. Matigas ito. Nagpumiglas. Ngunit sa huli, may isang malutong na tunog ng pagkabali. At hawak na niya ito. Sa sandaling mahawakan niya ang sanga, ang buong paligid ay nagbago. Ang katahimikan ay biglang nabasag ng isang nakakapasong bulong. Ang sarili niyang boses, pero hindi. Ito ay mas matanda, basag, at puno ng kabaliwan. At pagkatapos, isang imahe ang sumabog sa kanyang isipan. Malinaw pa sa sikat ng araw. Nakita niya ang sarili niya. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa loob ng kwarto ng kanyang ina. Pero hindi na ito ang kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay manipis na at kulay abo. Ang kanyang mga mata ay lubog sa dilim. Walang kislap, walang buhay. Ang kanyang mga labi ay tuyo at putok-putok. Bumubulong-bulong sa isang pangalang paulit-ulit. Amaris, Amaris, Amaris. At sa salamin ang kanyang refleksyon ay dahan-dahang ngumiti. Ngunit hindi ito ang kanyang ngiti. Ito ang ngiti ng tagumpay. Ang ngiti ng isang espiritong sa wakas ay nakahanap ng bagong sisidlan. Napasigaw si Luna, hindi sa takot, kundi sa isang mas malalim na pagkaunawa. Ito ang kabayaran. Ito ang mangyayari kung mabigo siya. Ang sumpa ay hindi mawawala. Lilipat lang ito.
Ang halusinasyon ay nawala na kasing bilis ng pagdating nito. Nanginginig siyang lumabas mula sa mga ugat. Hawak-hawak ang sanga na tila isang sagradong relikya. Sinalubong siya ni Mateo at ni Mang Delfin. Nakita nila ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi na lang ito takot. Ito na ang bigat ng kapalaran. Nahanap ko na, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Ipinakita niya ang sanga. Magaling, sabi ni Mang Delfins, tumango. Nasa iyo na ang pangalan. Nasa iyo na ang armas. Ngayon, kailangan mong maghanda para sa digmaan. Tumingala sila sa langit. Ang buwan ay unti-unti nang natatakpan ng maiitim na ulap. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng mas malakas, mas malamig. Ang gabi ng paghahanda ay nagsisimula pa lang. At sa katahimikan ng gubat, pakiramdam ni Luna, hindi lang ang hangin ang nagmamasid sa kanila. Ang puno ng balete sa kanilang likuran ay tila humihinga. Ika-39 na gabi. Ang hangin sa labas ay humihiyaw. Hinahampas ang mga bintana na tila isang hayop na gustong pumasok sa loob ng kwarto ng kanyang ina. Ang tanging tunog ay ang pagtiktak ng orasan sa pader. Bawat segundo ay isang martilyo na pumupukpok sa kanilang mga dibdib. 4 na oras na lang bago mag 3:17 ng umaga. Sa isang maliit na mesa sa tabi ng kama, inihanda nila ang lahat. Ang sanga mula sa puno ng balete. Ang balat nito ay tila balat ng ahas sa ilalim ng ilaw. Isang mangkok ng malinis na asin. Isang maliit na prasko ng banal na tubig mula sa simbahan ng baryo. At ang panghuli, ang personal na sakripisyo. Isang maliit na medalyon na pilak. Binuksan ito ni Luna. Sa loob ay hindi isang litrato, kundi isang maliit na buhol ng itim na buhok, tinalian ng gintong sinulid. Ang unang gupit sa buhok ni Luna noong siya ay sanggol pa. Itinago ng kanyang ina sa loob ng 30 taon. Ang alaala ng pagmamahal na iyon ang kanyang pinakamatibay na panalangin. Nagsimula si Mateo na dahan-dahang ibuhos ang asin sa sahig. Bumubuo ng isang perpektong bilog sa paligid ng kama. Bawat butil na bumabagsak ay isang salitang walang tunog. Proteksyon, proteksyon, proteksyon. Habang pinapanood siya ni Luna, nagsimula ito. Walang tunog, walang anino. Nagsimula ito sa loob ng kanyang isip, isang boses. Anak! Napahinto si Luna. Ang boses na iyon, kilalang kilala niya. Hindi iyon ang malamig at walang emosyong boses ng impostor sa video call. Ito ang tunay na boses ng kanyang ama. Ang mainit, malambing na boses na nagbabasa sa kanya ng kwento tuwing gabi noong bata pa siya. Luna, anak, pakinggan mo si Papa. Itigil mo na to. Napapikit si Luna. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa medalyon. Isang ilusyon. Alam niyang ilusyon lang ito. Pero ang sakit ay totoo. Papatayin ka niya, anak. Huwag mong isakripisyo ang sarili mo. Hayaan mo na lang ako. Hayaan mo na lang kami. Ang boses ay tila umiiyak. Puno ng pagmamakaawa. Puno ng pagmamahal ng isang tunay na ama. Pinipiga nito ang kanyang puso. Dinudurog ang kanyang determinasyon. Paano kung ang tunay niyang ama ay bihag lang? Paano kung sa paggawa niya nito ay siya pa ang papatay sa kanya? Biglang pagbababa ang temperatura sa loob ng kwarto. Isang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Ang nag-iisang bumbilya sa kisame ay nagsimulang kumurap. Kurap,
Kurap! Ang ilaw ay tila sumasabay sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kurap! Kurap! Luna! Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanya. Si Mateo. Luna, tumingin ka sa akin. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang mukha ni Mateo ay malapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay matatag at hindi natitinag. Ilusyon lang yan, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay isang angkla sa gitna ng unos. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Ang init ng kamay ni Mateo. Ang katatagan sa kanyang boses. Iyon ang nagpabalik sa kanya. Huminga siya ng malalim. Itinutulak palayo ang nagmamakaawang boses sa kanyang isip. Tama si Mateo. Hindi siya nag-iisa. Bumalik sa normal ang pagkurap ng ilaw. Ang lamig ay bahagyang nabawasan. Muling tumingin si Luna sa kanyang ina. Ang kanyang determinasyon ay muling buo. Mas matibay pa kaysa kanina. Handa na siya. At pagkatapos, ang kanyang ina ay gumalaw. Dahan-dahan, ang mga mata nito ay bumukas. Hindi malabo o tuliro. Malinaw, kalmado. Tumingin ito sa paligid, sa bilog ng asin, sa mga gamit sa mesa. At pagkatapos, tumingin ito sa kanya. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Luna. Ang ngiti ng kanyang tunay na ina. At nagsalita ito. Ang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Walang bakas ng sakit o kabaliwan. Anak, huwag mo nang gawin. Okay na ako. Ang mga salitang iyon ay mas matalas pa sa kahit anong patalim. Okay na ako. Dalawang salita na pinakahihintay marinig ni Luna sa loob ng maraming buwan. Pero ngayon, sa mismong bisperas ng kanilang huling pag-asa, ang mga salitang iyon ay isang kamandag, isang pagsubok, ang huling bitag. Nakatitig si Luna sa mga mata ng kanyang ina. Ang mga matang iyon ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa likod ng pagmamahal na iyon, sa pinakamalalim na bahagi nito may nakita siyang isang kislap na hindi pamilyar. Isang kislap ng pananabik, ng tagumpay. Ang kislap ng isang mangangaso na malapit nang mahuli ang kanyang biktima. Hindi. Mariing bulong ni Luna, habang isang patak ng luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Hindi pa kayo okay, Nay. Pero magiging okay din po kayo. Ang nangngiti sa mukha ng kanyang ina ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig na pagkasuklam. Tik, tok. Nagbago ang tunog ng orasan sa pader. 3:17 AM. Oras na. Binaliwala ni Luna ang figura sa kama. Humarap siya sa mesa. Kinuha ang sanga ng balete sa isang kamay at ang medalyon na may buhok sa kabila. Humakbang siya papasok sa bilog ng asin. Sa sandaling tumapak ang kanyang paa sa loob, namatay ang ilaw. Isang ganap na kadiliman ang bumalot sa kanila. Hindi lang ito kawalan ng liwanag. Ito ay isang kadilimang may bigat. Tila isang kumot na gawa sa yelo na ibinalot sa buong silid. Pinipiga ang hangin. Pinapakipot ang espasyo. Hindi na marinig ni Luna ang paghinga ni Mateo sa labas. Hindi niya marinig ang sarili niyang paghinga. Tanging ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. At pagkatapos, mga bulong, Luna. Ang boses ay hindi galing sa isang direksyon. Galing ito sa lahat ng dako. Sa kanyang kanan, sa kanyang kaliwa, sa kanyang likuran, sa ibabaw niya.
Tila ang mismong mga pader ay bumubulong ng kanyang pangalan. Sinimulan niyang bigkasin ang mga salitang itinuro ni Mang Delfin. Mga salitang sinauna sa isang dialektong halos kinalimutan na. Mga salitang magaspang sa kanyang dila. Habang nagsasalita siya, ang kadiliman ay nagsimulang magpakita ng mga imahe. Nakita niya ang sarili niya. Suot ang isang puting toga. Tumatanggap ng kanyang diploma bilang doktor. Cum laude. Ang kanyang mga magulang ay nasa audience. Pumapalakpak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki. Ang bulong ay nagbago. Ito ang kapalit. Itigil mo lang ito. At lahat ng ito ay magiging sayo. Ipinikit ni Luna ang kanyang mga mata. Mas hinigpitan ang hawak sa sanga. Hindi, bulong niya. At nagpatuloy sa ritual. Ang imahe ay nagbago. Nasa isang simbahan siya. Suot ang isang puting bestida. Naglalakad siya sa aisle. At sa dulo, naghihintay si Mateo. Nakangiti. Isang masayang kasal. Isang pangako ng isang masayang pamilya. Isang buhay na payapa. Walang sumpa, walang takot. Ibibigay ko ito sa iyo. Ang tukso ay tila isang mainit na yakap. Napakasarap isuko na lang ang lahat. Napakasarap bumalik sa isang mundong may lohika kung saan ang pag-ibig at tagumpay lang ang mahalaga. Para malabanan ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mas mariin. Hindi niya inisip ang hinaharap. Binalikan niya ang nakaraan. Inisip niya ang isang hapon noong siya ay 7 taong gulang. Umuulan ng malakas at nawalan ng kuryente. Natatakot siya sa dilim. Pero ang nanay niya, kumuha ito ng isang kandila at nagsimulang gumawa ng mga shadow puppets sa pader. Isang aso, isang ibon, isang kuneho. Ginawa nitong isang magandang palabas ang kadiliman. Ang init ng alaalang iyon. Iyon ang kanyang kandila ngayon. Nagpatuloy siya sa pagbigkas. Ang kanyang boses ay mas lumalakas, mas nagiging matatag. Nakita ng espiritu na hindi na ito gumagana. Nagbago ito ng taktika. Hindi na ito nag-alok ng mga pangarap. Nagsimula itong maghukay ng mga bangungot. Ang imahe ay muling nagbago. Bumalik siya sa kanyang pagkabata. Nasa kusina siya naglalaro. Umaakyat siya sa isang silya para abutin ang isang garapon ng candy sa ibabaw ng cabinet. Pero nadulas siya. Ang silya ay tumumba at tumama sa binti ng kanyang ina na noon ay nagluluto. Nakita niya ang sakit sa mukha ng kanyang ina. Narinig niya ang sarili niyang iyak. Isang ala-alang matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Isang maliit na aksidente, pero ang bulong, ginawa nitong isang kasalanan. Nakikita mo ba? Sabi ng boses, ngayon ay puno ng panunumbat. Nagsimula sa iyo. Ang sakit niya, palagi kang may kinalaman. Ito, lahat ng ito. Ang boses ay humina at naging isang nakakakilabot na hatol. Kasalanan mo rin. Ang mga salitang iyon ay isang lason na gumapang sa ugat ni Luna. Pinahina ang kanyang mga tuhod. Pinatahimik ang mga salita ng ritual sa kanyang dila. Ang bigat ng kasalanan, totoo man o gawa-gawa lang, ay isang perpektong sandata. Halos bumagsak na siya. Halos sumuko. Ngunit mula sa labas ng bilog, mula sa kadilimang hindi niya nakikita, isang boses ang sumigaw, "Luna!" Ang boses ni Mateo. Desperado, matatag, isang liwanag sa gitna ng bangungot.
Hindi yan ang naalala niya, Luna. Sigaw niya. Ang naaalala niya ay kung paano kanya niyakap pagkatapos. Ang naalala niya ay ang pagmamahal niya sa'yo. Patawarin mo ang sarili mo. Ang mga salita ni Mateo ay isang sampal na gumising sa kanya. Pagmahal. O, hindi niya naaalala ang takot sa aksidente. Ang naaalala niya ay ang init ng yakap ng kanyang ina pagkatapos ang bulong nito na, "Okay lang yan, anak, okay lang." Ang pagmamahal na iyon ay mas malakas kaysa sa anumang kasalanan. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanya. Isang lakas na hindi galing sa galit, kundi sa pag-ibig na walang hangganan. Itinuwid niya ang kanyang likod. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang sanga ng balete sa kanyang kamay ay tila nag-init, nagkaroon ng sariling buhay. Ito ang kanyang patalim, ang kanyang panangga. Imbes na ipikit ang mga mata, iminulat niya ito ng malapad. Tiningnan niya ang kadilimang bumabalot sa kanyang ina. Isang nabubuhay na anino. Isang itim na amag na unti-unting kumakain sa liwanag. Hindi na siya natakot. Huminga siya ng malalim. Hinugot ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Lahat ng pagmamahal sa kanyang puso. Lahat ng pag-asa sa kanyang kaluluwa. At pagkatapos, isinigaw niya ang pangalan. Amaris. Ang sigaw ay hindi lang isang tunog. Isa itong pagsabog. Isang alon ng puting liwanag ang biglang kumawala mula kay Luna. Itinutulak ang kadiliman. Ang espiritu ay sumagot ng sarili nitong sigaw. Isang sigaw na hindi galing sa lalamunan, kundi sa pagitan ng mga mundo. Isang tunog na 1,000 taon ang tanda, puno ng sakit, ng pagkagulat, at ng purong pagkamuhi. Ang buong kwarto ay yumanig. Ang mga gamit sa mesa ay nahulog. Ang hangin ay umikot na parang isang buhawi sa loob ng silid. Ang amoy ng tuyong lupa at nabubulok na panahon ay pumuno sa hangin. Ngunit si Luna ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang braso ay nakaturo sa kama. Ang sanga ay isang nagliliwanag na espada. Ang kadiliman ay umurong. Nagsimula itong numipis. Ito ay tila isang tinta na ibinuhos sa tubig. Dahan-dahang natutunaw, naglalaho. Ang mga bulong ay naging isang mahinang pag-ungol at pagkatapos, isang huling mahabang buntong hininga. Ang tunog ng isang bagay na napakatanda na sa wakas ay sumusuko. At pagkatapos, katahimikan. Dahan-dahan bumalik ang liwanag. Hindi ang artipisyal na ilaw ng bumbilya, kundi ang malambot, kulay abo na liwanag ng bukang liwayway na pumapasok sa bintana. Si Luna ay nakaluhod na sa sahig, pagod na pagod. Halos hindi makahinga, pero ang kanyang mga mata ay nakapako sa kama. Ang itim na anino ay wala na. Ang unang bagay na nakita niya sa pagbabalik ng liwanag ay isang kamay. Ang payat na kamay ng kanyang ina. Dati laging nakakuyom, ngayon ay nakabukas. Mahina, nanginginig, ngunit gumagalaw. At dahan-dahan, sinusubukan nitong abutin siya. Napahagulgol si Luna, isang iyak ng pagod at tagumpay at labis na pagmamahal. Gumapang siya palapit, hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Mainit ito, totoo. "Nay!" bulong niya. "Nay, tapos na po. Ligtas na kayo." Dahan-dahan, ang mga mata ng kanyang ina ay bumukas. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang mga iyon ay malinaw. Walang takot, walang kabaliwan,
walang anino. Tumingin ito sa kisame, sa bintana. At pagkatapos, tumingin ito sa kanya, sa anak nitong isinakripisyo ang lahat. Isang mahabang sandali ng katahimikan. Hinihintay ni Luna na sabihin nito ang kanyang pangalan. Ngunit ang mga labi ng kanyang ina ay bumuka at isang salita lang ang lumabas. Isang tanong na mas masakit pa sa kahit anong sugat. Isang bulong. Sino ka? Ang tanong na sino ka ay nakabitin sa hangin, mas mabigat at mas malamig kaysa sa anumang kadilimang pinagdaanan nila. Nanalo si Luna sa digmaan, pero tila natalo siya sa kapayapaan. Ang katawan ng kanyang ina ay naroon, ngunit ang mga alaala, ang kasaysayan na nag-uugnay sa kanila, ay tila binura. Pumasok si Mateo sa kwarto, maingat na humahakbang sa ibabaw ng nagkalat na asin. Nakita niya ang eksena. Si Luna na umiiyak habang hawak ang kamay ng kanyang ina at ang blangkong tingin sa mga mata ng ginang. Walang salitang namutawi sa kanya. Niyakap na lang niya si Luna mula sa likuran, isang tahimik na pagdamay. Ilang araw ang lumipas. Dinala nila ang kanyang ina sa isang espesyalista. Ang sabi ng mga doktor, ito ay isang matinding kaso ng dissociative amnesia. Marahil ay dulot ng isang matinding trauma sa isip. Ang utak nito ay nag-reboot, binura ang lahat para protektahan ang sarili. May pag-asang bumalik ang mga alaala, pero walang katiyakan. Maaaring nga abutin ng linggo, buwan, o baka hindi na kailanman. Habang nasa Maynila sila, isang tawag ang dumating mula sa kanilang mga kamag-anak. Isang balitang parehong nakakagulat at inaasahan. Ang kanyang ama, ang tunay niyang ama, ay natagpuan sa kanilang bahay. Ligtas, ngunit walang malay, comatose. Ayon sa mga doktor, tila dumanas ito ng isang matinding psychological shock. Ngunit ang mga vital signs nito ay stable. Nagpapagaling ito. At ang impostor, ang nilalang na gumamit sa muka at boses nito, naglaho na parang bula. Walang bakas, walang ebidensya. Tanging isang butas sa alaala ng lahat at isang anino sa isang lumang litrato. Bumalik sila sa San Calvario isang huling beses para magpasalamat at para magpaalam. Naabutan nila si Mang Delphine na nakaupo sa labas ng kanyang bahay, nag-aayos ng isang lambat. Tumingala ito sa pagdating nila. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang sumpa ay hindi isang lubid na pinuputol. Sabi niya na para bang nababasa ang mga tanong sa isip ni Luna. Ito ay isang ilog na pinatutuyo. Ang ilog ay wala na, ngunit ang pinagdaanan nito, ang mga bato at putik ay mananatili. Babalik pa po ba ang mga alaala niya? Tanong ni Luna. Nagkibit balikat si Mang Delphine. Ang alaala ay parang mga halaman. Kailangan mong diligan, alagaan at bigyan ng araw. Darating ang panahon, marahil ay muli itong mamumulaklak. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Luna ng isang bagong misyon. Hindi na paggagamot sa isang sakit, kundi pag-aalaga sa isang hardin. Bago sila umalis, tantan si Mama Mabis, pinuntahan nila ang puno ng akasya. Nandoon si Aling Nena, nagwawalis pa rin. Ang kanyang mga kilos ay mabagal at paulit-ulit, pero sa pagdaan nila, huminto ito. Lumingon ito kay Luna. Ang mga mata nito ay muling malabo. Tila nakalimutan na ang kanilang huling pag-uusap, ngunit may kinuha ito mula sa kanyang bulsa.
Isang maliit na anting-anting. Gawa sa pinatuyong buto ng isang prutas. Inabot niya ito kay Luna. Para sa paglalakbay, bulong ng matanda. At pagkatapos, lumingon ito sa malayo sa direksyon ng kalsada palabas ng baryo at idinugtong ang isang huling babala. Nabasag ang sumpa pero hindi namatay ang uhaw. Hindi na naintindihan ni Luna ang ibig sabihin noon. Marahil ay isa lang ulit ito sa mga kasabihan niya. Tinanggap niya ang anting-anting, nagpasalamat, at sumakay na sila sa kotse. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa San Calvario, tumingin si Luna sa labas ng bintana. Ang mga puno, ang mga bahay kubo, ang mga mukhang walang ngiti. Unti-unti itong lumiliit sa kanyang paningin. Isang kabanata ng kanyang buhay na nagsasara. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo ang kanyang ina. Nakatingin din sa labas. Walang emosyon. Isang blankong pahina. Hinawakan ni Luna ang kamay nito. "Nay," simula niya. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pag-asa. "Alam niyo po ba, noong bata ako, takot na takot ako sa dilim." At nagsimula siyang magkwento. Isang kwento sa bawat kilometrong nilalakbay nila palayo. Ang kwento ng mga shadow puppets. Ang kwento ng paborito nilang NMY Sun Butter Cookies. Ang kwento ng kanyang unang araw sa eskwela. Muling itinatanim ni Luna ang hardin, isang butil ng alaala sa bawat pagkakataon. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging humahampas sa bintana ng kanilang high-rise condo unit ay hindi natunog ng isang halimaw, kundi tunog na lang ng syudad. Ang mga ilaw na kumukutitap sa ibaba ay hindi na mga mata ng espiritu, kundi mga patunay ng buhay, ng pag-unlad, ng pag-asang dala ng bawat bagong araw. Ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa isang bagay na maaaring tawaging normal. Si Luna at Mateo ay parehong abala sa kanilang trabaho sa isang malaking ospital sa Makati. Ang kanilang mga gabi ay napupuno ng pag-aaral ng mga kaso, pag-inom ng kape, at mga ninanakaw na sandali ng yakap at halik sa mga hallway. Sila ay mga doktor muli, mga alagad ng siyensya. Ang mga pangyayari sa San Calvario ay tila isang masamang panaginip, isang lagnat na matagal nang gumaling. Ang kanyang ama ay tuluyan nang nagising mula sa koma. Mahina pa ito, ngunit ang mahalaga ay buhay. Ang mga alaala nito sa mga buwang nawala ay pira-piraso at malabo. Isang biyaya na ipinagpapasalamat ni Luna. Ang kanyang ina, sa kabilang banda, ay nananatiling isang hardin na unti-unting tinutubuan. Naaalala na niya ang mga pangalan. Naaalala na niya kung paano gumamit ng kutsara at tinidor. Minsan, habang nanonood sila ng isang lumang pelikula, bigla itong tumawa sa isang pamilyar na eksena. At sa sandaling iyon, nakita ni Luna ang isang sulyap ng dating saya sa mga mata nito. Mahaba pa ang daan, ngunit may daan. Ngayong gabi, pagkatapos ng isang mahabang shift, nakatayo si Luna sa kanilang balkonahe. Hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay yumayakap sa kanya. Lumapit si Mateo mula sa kanyang likuran. Ipinulupot ang mga braso sa kanyang baywang at ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. "Iniisip mo na naman," bulong ni Mateo. "Hindi naman," sagot ni Luna. Isinandal ang ulo sa dibdib nito. "Iniisip ko lang kung gaano tayo kaswerte." Tumingin sila sa syudad sa ibaba. Isang karagatan ng mga ilaw, milyon-milyong buhay,
Milyon-milyong kwento. We made it, sabi ni Mateo at hinalikan siya sa sentido. Tapos na, tapos na. Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Luna. Isang pinal na hatol sa bangungot. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti na galing sa puso. Ang unang ganap na masayang ngiti sa loob ng 6 na buwan. Nanatili sila roon ng ilang sandali. Maggayakap, ninanamnam ang kapayapaan, ang normalidad. At pagkatapos, sa gitna ng ugong ng trapiko at ng malayong tunog ng sirena, may narinig si Luna. Isang tunog na hindi dapat naririnig sa 18 palapag ng isang gusali sa gitna ng Makati. Isang tunog na mahina lang, malayo, halos isang guni-guni na dala ng hangin. Ngunit hindi maipagkakamali. Ang tunog ng niyog na kinikiskis sa kudkuran. Kinikiskis, isang beses. Kinikiskis, pangalawa. Napahigpit ang hawak ni Luna sa tasa. Ang init nito ay biglang hindi na sapat para labanan ang lamig na biglang gumapang sa kanyang likod. May narinig ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang pilit na bulong. Ang alin, love? Ang hangin? Sagot ni Mateo. Hindi napapansin ang pagbabago sa kanya. Ang tunog ay tumigil. Katahimikan. Tanging ang ugong na lang ng syudad. Marahil ay guni-guni niya lang. Isang multo ng alaala. Isang peklat sa kanyang isip na minsan-minsan ay kumikirot. Sinubukan niyang paniwalain ang sarili. Pero habang nakatayo siya roon, sa yakap ng lalaking mahal niya, sa ibabaw ng syudad na payapa, isang malamig na katotohanan ang bumulong sa kanyang puso. Ang sabi ni Aling Nena, nabasag ang sumpa pero hindi namatay ang uhaw. Maaring naputol na nila ang isang tanikala. Ngunit ang uhaw na iyon na 100 taon ang tanda, marahil ay naghahanap lang ng bagong pamilya, isang bagong utang, isang bagong maniningil. At ang takot na inakala niyang matagal nang natalo ay hindi pala talaga nawala. Natutulog lang at ngayon, nagsisimula na itong gumising.